nananawagan lang po kayo. Wala ba talagang ano ho ngayon? Nagkukusa po na kumbaga kumausap sa mga miyembro ng Kamara. Meron Walang magkukusa kasi eleksyon eh. na ultimo yung House Committee on Good Government tumigil na sa investigasyon nila. Oo. Hindi pa ito sinasarhan, di ba? Meron na ba committee report? Kasi po nasa last 2 minutes na po tayo dito sa ating laban. para Last sa 2 minutes, Sara, kanyang pang-abuso sa pangyarihan. So baka may ilan dyan sasabihin, be ready to come out, pero ang totoo, natatakot mawala ng boto, mabawasan ng boto. Yes. Marami sa mga Pilipino hindi pabor na ma-impeach ang Pangalawang Pangulo. Pasura na lang nila kasi Yeah. nakakatulong si Bibi Sara. Oo. Lalo sa mga namatayan, nakakatulong siya. Kagaya ko, natulungan niya ako. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan. Today is January 30, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. Kaya magandang umaga, hapon o gabi po sa inyong lahat. Una-una syempre maraming salamat sa mga viewers natin dito sa Pilipinas pati na rin sa ibang bansa. Yung mga laging antindi. Yung mga laging nanonood, tumatambay at nakikinig sa programa natin dahil naniniwala ang inyong lingkod na kailangan natin pag-usapan, talakayin at himahimayin etong mga putragas na to. Dahil nakakatawa. Dahil itong mga to, kala mo mga influencer, mga vloggers din, no? Dahil pagka wala ng issue, gumagawa ng issue para may papag-usapan. Di ba matindi? Di ba nakakapanood tayo ng mga ilang social media influencer, mga vloggers na alam mong scripted yung mga ginagawa, nag-aaway-away sila para magkaroon ng issue, pag-usapan, sa ganun tumaas yung engagement, di ba? O kaya ma-divert, no? May divert yung issue, di ba? Maraming magagaling dyan. Akala ko mga influencer lang. Yung pala mga ilang politiko rin sa gobyerno natin. Magaling din pala sa mga ganyan. Mga artista rin to, no? Mga artista rin to, sanay din sa mga script na content. Okay. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin kay Franklin Forog, bagong member natin sa Joe Malone TV. Kung gusto niyo magpa-member, meron naman dyan, just click the join button. Tapos bahala na kayo dyan, ha? Pero kung ayaw nyo naman, pwede naman kayo mag-subscribe sa akin at i-click nyo naman yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Paki-like and share na din bilang suporta nyo sa mga content creator na tulad natin. Maraming salamat kung gagawin nyo. At sana gawin nyo, huwag din kayo mag-skip ng ads nang sa ganun kahit papano magkaroon naman tayo ng magandang revenue dahil dyan lang umaasa. Umaasa. Ayan ang sahod natin in short. Actually, kayo yung boss ko dahil wala naman nagbabayad sa akin ng mga politiko. Kaya kayo yung boss ko. Di ba? Kayo yung nagpapasahod sa akin. I mean, doon sa mga hindi nyo pag-skip ng ads, sa pag-subscribe nyo, yung panonood nyo ng mga videos natin araw-araw, kayo yung nagpapasahod sa akin. So, wala nagpapasahod sa akin ng mga politiko. How I wish meron ang guminhawa naman ang buhay ng Joe Malone TV. Pero ganun pa man, hindi na kailangan. Okay na tayo sa mga views natin, yung mga membership, yan, yung mga membership fee. Kaya kung nakakaluwag-luwag ka, pwede ka naman magpa-member dyan dahil meron tayong mga exclusive videos para sa mga members natin at meron din unlimited shoutout gaya ni Franklin Forog, okay? Pero yung mga viewers natin abroad, OFW natin, yung mga nagtatrabaho dyan, pati sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, shoutout po sa lahat sa inyo. Hindi ko man kayo may isa-isa dahil sobrang dami, pero magpapasalamat po ang Joe Malone TV dahil tinatangkilik nyo ang palabas natin at naniniwala kayo na hindi tayo fake news, o di ba? Aba, matindi! Kasi uso na fake news yun, pinapatawag na sa house. Aba, matindi! Di ba? O, ito na. Pag-usapan natin to, impeachment dahil medyo minamadali ulit, no? Gaya nga na sinabi ko, parang mga social media content creator din to mga to, no? O kasi yung impeachment, balita natin, di ba, noong January last year, noong December last year, saka na itong January 2025, minamadali nila, di ba? Lalo na noong December, minamadali nila kasi holiday. Although meron na mga ilang kongresista, mga senador, I think, na nagsalita na hindi na nga abot due to time constraint dahil nga malapit na, dahil sa February, campaign period ng mga senator, yung national, yung midterm. Tapos sa March naman, March 28, definitely, campaign period naman ng mga lokal, yan yung mga mayor o barangay man kung meron. So in short, busy. February, March, April, May, June. Hanggang sa pagka-official na pagka-upo niya ng July. So, busy yan.
So, syempre, matutulog yung impeachment. Pero marami nang nagsasabi. Marami nang nagsasabi na hindi na nga abot due to time constraint dahil bla 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 bla. Maraming ginagawa busy. Pero eto na. Di ba? So, minamadali nila yan. Actually nga, di ba, dapat meron magpapasa ng fourth impeachment complaint against sa BP Inday Sara Duterte. Nga pala, paki-post naman, paki-comment naman dyan, hashtag BP, protect BP Inday Sara. Yun ang sinusuportahan natin. O yun na. Ang nakakatawa niyan, na-block sila ng Duterte dahil dyan sa Bicam issue na yan. Oh. Nung impeachment, salita sila ng salita. Ang dami nilang sinabi, dada sila ng dada. Pero nung sa Bicam, halos parang gusto magsalita. Aba, matindi! Di ba? Kung kailangan silang magsalita doon sa Bicam, iilan lang yung mga nagsalita. Tapos nagkagulo pa dahil yung iba meron, yung iba wala. O, para tayo naglalaro sa 8 bulaga. Meron o wala? Meron bang blanco o wala? Di ba? Pero syempre, ang inyong lingkod, maniniwala tayo syempre. Pinusuportahan natin ng mga Duterte. Pero alam naman natin na talagang meron namang blanco. Yun ang totoo. Di ba? Meron blanco. Ang tanong dyan, sino yung nag-fill up noong mga blanco na yun? Wala naman makasagot. Di ba? Pinaligoy-ligoy nila tayo sa meron o wala. Di ba? Nakakatawa, no? Tapos ngayon, ito, impeachment naman. Binubuhay nila. Di ba? Marami tayong pag-uusapan dito. Lalong-lalo na yung Shelo Magno na yan. Di ba? Aba, matindi! Na akala mo okay tapos all of a sudden biglang ganun. Aba, matindi! Di ba? Ano yan? Pag-usapan natin yan mamaya lang. O, ito na. Ted Filon. Kasi nga, sa January 31, meron silang kinakasang rally. Di ba? Ang ano nila, corruption. Pero marami nang sasabi. Marami hearsay lang to na talagang ang mithiin talaga noon ay yung impeachment kay Sara. Kay BP Sara. Eto, since pagbigyan natin, sige, pag-usapan ulit natin, eto nga impeachment dahil medyo ano pa yung sa Bicam medyo nakahain na yung sinampang sa Supreme Court nila Attorney Vic saka ni Congressman Isidro Ungab, impeachment naman ngayon, di ba? Parang content creator din Impeachment naman ngayon yung binubuhay nila. O, di ba? Ito, panoorin natin. Ted Filon, issue ng bayan, ating pag-usapan. Paki-like and share yung video natin, ha? Ano pong inyong pangitain dito po sa inyong impeachment laban kay VP Sara? Ayun, Manong Ted, yung pong nabanggit ninyo na totoo, wala tayong session ngayon, next week, 2 araw lang ang session, and in the week after that, 3 days. Andito po tayo sa last 5 session days. Kung baga po sa basketball, nasa last 2 minutes na po tayo dito sa ating laban. Last 2 minutes, Sara, kanyang pang-abuso sa pangyarihan. Kaya nga po ang panawagan namin, kasama yung ating mga complainants from the first batch of complaints ay iyakin na po ang House of Representatives to mobilize yung necessary number of members of the House para po ma-fast track. Kasi sa totoo po, tama kayo, Manong Ted, wala nang panahon para dumaan sa regular route. Kaya minamadali nyo ngayon kasi last 2 minutes. Kaya madaling-madali sila, di ba? Kita nyo naman, last 2 minutes. Sa kanila rin nanggaling. Pinapa-fast track na nila. Dadaan pa ng Committee on Justice to determine sufficiency in form and substance. Muli po, nanawagan tayo na diinan na ng leadership ng House of Representatives para we get the 103 signatures for any of the complaints, whether yung first, second, third, or even yung fourth. Nang sa ganun po ay ma-transmit na natin ito sa Senado. Nananawagan lang po kayo. Wala ba talagang ngayon nagkukusa po na kumbaga kumausap sa mga miyembro ng Kamara? Meron Walang magkukusa kasi election bang prepared na talaga na complaint na pipirmahan ng mga hinahangad nyo na 103 legislators? That's O 1/3. ano ba talaga ang totoong nangyayari dyan sa Kamara? Yan. Sa ngayon po, hindi tayo aware kung meron na itong sinasabi ng force, kung may umiikot na nagpapapirma. Pero po tayo, sa first impeachment complaint, tayo po ay patuloy na kumakausap ng ating mga kasamahan sa House of Representatives. Alam niyo lang po, Manong Ted, bilang dating representative, talagang one-on-one, madalas yung engagement sa House. Pero, kahit na meron pa one-on-one engagement sa mga kasamahan natin, ay minsan, because this is very politically sensitive, kailangan din ng pampalakas ng loob ng mga kasamahan natin, step up, at pumirma na doon sa impeachment complaint. At nakita namin, ang critical dito will be yung diin ng ating pong House leadership para po magbigyan ng lakas ng loob yung ating pong mga kasamahan sa House of Reps na finally ay pumirma na at pag-endorse, whether sa complaint natin o doon pa sa fourth impeachment complaint. Wala na kasing gustong pumirma kasi nga talaga yung iba umiiwas na ma-involve yung pangalan nila
dyan sa mga pirmahan na yan, parang ano yan eh, pagka pumirma ka dyan, parang ano na yan talaga, parang kang pumirma ng kontrata dyan. Nandiyan dyan na yung pangalan mo, may pirma pa. Di ba? Kaya talagang yung iba, kung mga laway-laway lang, sige, push mo, akong bahala, susuportahan ka namin. Pero pagka pirmahan na, wala na. Kaya ngayon, tinan mo, nagkakandahirap makakuha yung pirma na 103 o yung 1/3 na sa ganun eh, umusad na, di ba? Congressman, sa ngayon ano po, ang realidad nga, di ba, panawagan ng presidente, nanawagan din po yung INC na wag nang ituloy itong impeachment. Matapos po itong mga pangyayaring ito, napapansin din po namin na kami po nagmamasid no, sa mga nangyayari dyan, na ultimo yung House Committee on Good Government tumigil na sa investigasyon nila. Hindi pa ito sinasarhan, di ba? Meron na ba committee report? Yung usapin po ng pag-iimbestiga nila sa confidential fund ni VP Sara, parang ang pakiramdam namin talagang nang dahil sa sinasabi ni Presidente at panawagan po ng ilang sektor, kaya ho talagang ano na ito, stagnant na itong complaint niyo. Ganun ho ba talaga din ang nangyayari po sa inyo pong palagay dyan sa Kamara? Sa palagay po namin, tayo po dun sa first set of impeachment, first impeachment campaign, nakita po natin na ito nangyayari ngayon sa labas ng House of Representatives, yung political climate natin is the opposite. Maari nga pong yung nangyaring mga recent developments ay actually made the impeachment complaint more compelling. Lalo na po, lumabas nga po itong survey na sinasabi na higit kalahati ating mga kababayan ay sumusuporta para panagutin si VP Sara sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan. So, ba't may ganun pong pressure from other groups at meron pong ganung pronouncement mula sa Malacanang, nakita naman po natin na mayroong mandato yung House of Representatives from our people, sa mga mamamayan na sinasabi na ganito ang kanilang pagtingin, ganito ang kanilang posisyon, at may moral obligation ang leadership ng House na maging decisive, mapagpasya para po aksyonan yung impeachment complaint natin na mayroong growing public support. Sa totoo lang din po naman, kahit na mayroong survey, ang SWS, no, na sinasabi nga mas nakararami na mga Pilipino ang gusto po na matuloy ang impeachment process Talaga na lang, yan. But at the end of the day, it's going to be the individual decision of the members of the House. So going back sa question ko ngayon, ano po ba ang Status. di ba nag-uusap-usap naman kayo dyan, Congressman, di ba? Kayo po ay lagi naman sigurong present, no, sa mga session dyan. Ano bang pinag-uusapan talaga? Para lang ho maging makatotohanan tong ating usapan na ito at panayam, ano ba talaga ang desisyon na ho dyan? Kasi kung yan ay uusad, matagal nang umusad yan. Yes, tama. Gusto po Manong Ted, ako po ay araw-araw pumapasok kasi ako po yung pinakabagong miyembro ng House of Representatives. So tayo po ay nag-oath lamang noong Setyembre, halos ngayon po na ito, 4 months pa lang po tayo at everyday po talaga sinusulit natin yung remaining days kasi para pinagkasta natin in 9 months or 6 months of session, yung 3 years po na nawala sa atin. At doon sa araw-araw ko po makikipag-usap, doon ko po na sense na marami sa ating mga kasamahan ang isasabi na supportive sila, hindi pa lang sila handa to come out. Kaya nga po yung hinahanap natin ay yung moment present to master the political will at courage. Okay na, suportada pero hindi ready ko ma'am out. At hindi po nakatulong yung nangyaring mobilization kasi may kanya-kanya din po silang laban at the local level. So kaya nga po ulit sinasabi Manong Ted, kung didiinan ito ng House leadership, marami po ang lalabas at sigurado akong lalagda doon sa ating impeachment contest. So sa dulo, confluence po siya ng maraming factors. Ang panasisense sa ating mga kasama ay supportive naman sila, kaya lang ay hindi pa sila handang lumabas. So mukhang yung go signal, mukhang yung diin ng House leadership, that's the difference for the impeachment contest. So hindi pa ready yun? Mukhang tayo na draw out from the woodwork yung ating mga kasamahan, House of Reps, to sign and endorse the impeachment contest. Okay, may tanong na po si Chacha. Oo, Congressman, yung sinasabi niyo po na marami po kayong kasama sa Kamara ang supportive but hindi pa sila handa to come out. May kinalaman din po ba ito dito sa nakaraan lang na pangyayari kung saan may peace rally na naganap? So baka may ilan dyan sasabihin, di ready to come out, pero ang totoo, natatakot mawala ng boto, mabawasan ng boto? Yes. Maaari kong story na hindi siya sa given po yung context na palapit tayo sa election campaign, halos election campaign na in 3 weeks time. Tapos ano pa ikaw ay isang rep na highly contested yung iyong local seat, no? So, very important political consideration yung mawalan ka ng boto sa iyong locality. Takot nang mawalan. Takot na ma-involve yung pangalan sa impeachment kasi nga takot na mawalan ng boto. 'Di ba? Huwag na tayong magpaikot-ikot pa. Kasi syempre uunahin yan yung mga sarili nila. Ma-safe zone nila yung sarili nila kaya ayaw nilang ma-involve yung pangalan nila sa impeachment. Kasi gusto nila makakuha mo nila yung yung seguridad ba? Yung seguridad na mananalo sila bago sila umimik ulit. Tandaan nyo ha, ganyan yan. Ganyan yan, masisipag yan pagka mga malapit na ang eleksyon. Pero pagka nanalo na yan, nailuklok na, saka na ulit magdadadadayan. No? Tapos pagka malapit na eleksyon, ganon. Pero pagka
Pag nanalo na, matapang na ulit, di ba? Kasi 3 taon ulit yun, o kaya 6 na taon di ba? Aba, matindi! Walang bago. Anong bago doon? Luma pa rin yun. So lahat pa rin, karamihan, takot pa rin sa impeachment. Ay mga pag-uusapan di ba? Hindi nga mapag-usapan dahil mag-e-election period na, campaign period na sa PEP, saka sa March, kanya-kanya muna tayo, di ba? Kanya-kanya muna. Siyempre, isa-save ko muna yung sarili ko. Baka mamaya, wawalan ako ng boto Punta ka sa kanila yung impeachment na yan. Malabo pa sa pusit ng sabaw yan Malabo pa yan sa sabaw ng pusit di ba? Panoorin natin ito galing sa SM9. Para sa unang bugso ng ating balitaan, aminado ang ilang mambabatas sa Kamara na gahol na sila sa panahon para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, marami naman sa mga Pilipino ang patuloy na tinututulan ng pagpapalis sa Vice Presidente sa pwesto. Asam din nila na hindi na makaupo sa pwesto ang mga kurap na politiko. Yes. Si Margot Gonzalez sa report. Tatlong impeachment case na ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte, kasunod ng mga ibinabatong akusasyon sa kanyang pamumuno bilang dating kalihim ng Department of Education at pagiging vice-presidente. Pero marami sa mga Pilipino hindi pabor na ma-impeach ang pangalawang pangulo. Pasura na lang nila kasi nakakatulong si Bibi Sara. Dahil sa mga namatayan, nakakatulong siya. Kagaya ko, natulungan niya ako. During Duterte, iba talaga yung sa ngayon compare nung kay Duterte. Tulad ngayon mga drug lords sa Pilipinas, nagsisilabasan na naman lahat-lahat. Nung Duterte time is talagang natigil sila. Tsaka mas maganda ang takbo ng bansa Duterte administration. Pero hindi ako fan ni Duterte na ano lang. Yun lang yung basihan ko kay Comparison. Comparison ko lang kay BBM. Ang ilang mababatas sa Kamara gaya ni Joel Chua at Roland Valeriano na siyang nangunguna sa pag-imbestiga kay VP Sara, aminadong gahol na sa panahon ang impeachment case. Unfortunately, because of time constraint, like for example, sa Congress, February 6, I think February 6, campaign period. Recess na. Recess na. Di ba? So, yun lang ang naging challenge. Kasi, alam mo, yun ang naging problema natin ngayon dito, yung panahon. Di ba? So, hopefully, sa 20th Congress, doon natin malalaman wala na kayo kung nun. ano yung mga magiging aksyon ng mga House leadership. Tumipensa naman ang mga ito sa mga puna ng mga netizen sa kanilang mga mamahaling relo. Hindi ko nga lang alam kung bakit inaano yung relos namin as early as 2002, 2003 yata. Ano ko na yon, lifestyle ko na yon. Alam mo yung taong nanggaling sa hirap, siyempre nagkaroon ka ng yan, total legal mo naman kinuha, nagtrabaho ko, nagnegosyo ko, 1998, 97 yata pumasa ako ng board exam. So since then, nagne-negosyo na ako. Kaya wala pa sigurong kaya lang sabi nga sa inyo, pagka may fake news na, wala ka nang magagawa talaga One time, pinicturean yung relo ko, pinablish. Yung relong pinablish nila, bigay ng tatay ko. Kaya, hindi na lang ako nagsasalita, di ba? Kasi, siyempre, unang-una, kung gusto ka naman talagang sisiraan ka. And modesty aside, hindi naman po kami pumasok dito na butas-butas yung damit namin. Pakiusap naman ng mga Pilipino na huwag na sanang muling tumakbo ang mga korap, lalo na sa mga politiko na umangat lang sa buhay simula nang maupo sila sa pwesto. If ever lang naman po nagaling sa corruption, ganun, syempre hindi siya maganda kasi pera ng taong bayan yung ginagamit nila parang sariling interest nila. Kung wala naman sila may tutulong sa bansa, huwag na sila tumakbo. Tama. Kasi ganun ginagawin nila magnanakaw pa rin sila. Tama. Sa akin po, hindi na dapat sila mamuno kung alam nilang may corruption sila. Kaya nga po lagi natin pipiliin yung mga politicians na lesser evil, kumbaga. Yes. Dapat po kasi yung namumuno is yung kilala nila yung mga tao. Yung alam nila kung ano dapat yung nararapat para sa Pilipinas. Hindi po, for example, yung ekonomiya ng Pilipinas. Sobrang baba na po ng rate natin. Yes, magaling. Paano po tayo magiging aangat
third world country na nga po tayo, tapos maghihirap pa po tayo. Para sa show sa Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez. Grabe, di ba, Kasi mga kayon? Sana ganun yung thinking nyo. Sana ganun din yung thinking ng mga kabataan ngayon. Na, well, kahit pa paano, mas marami na nga yung mga kabataan na nag-iisip at marunong at magaling na ngayon. Nakikita kasi nila nararamdaman kasi nila yung hirap. Nakikita nila yung difference. Doon sa mga past na mga president, mayor, nakikita nila yung difference. Kaya natututo na rin sila. In fairness naman, in fairness doon sa mga kabataan, lalo-lalo nang sa ngayon, kumpara noon na talagang pag tinanong mo, halos walang alam sa ekonomiya, walang alam sa politika na nangyayari sa Pilipinas. Pero ngayon, kahit pa paano, nagkakaroon na sila ng knowledge, nagkakaroon na sila ng kaalaman, lumalalim na. At in fact, meron pa nga dyan talaga, nakikisali na talaga sa mga may mga grupo-grupo na rin, na may mga aktivista na rin, may mga sumasalungat na rin. At least naiintindihan nila, sana, fully knowledgeable sila pagdating sa mga ganyan dahil siyempre sila nga ang di ba? According nga kay Gat Jose Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero kung makikita mo yung mga ibang kabataan na nagbabatuan sa kalsada, Aba, matindi! aba matindi. Yun ang masasabi mo. 'Di ba? At least yung impeachment talaga ako naniniwala ang inyong likod, Joe Malone TV, talagang malabo pa sa sabaw ng pusit siya. Pero siyempre hindi naman susuko yung mga yan, 'di ba? Naisubo na yung kanin na mainit lagay, iluluha mo pa. Tapos ang dami nakatingin. So, syempre, pipilitin mo na yan. Gaganong-ganon ka na para malunok mo na yan. So, ipipilit nila yung impeachment. So, ipipilit nila. In fact, meron yung rally silang kinakasa sa January 31 di ba? Dahil gusto nila ituloy. So, ituloy yung impeachment. Sinasabi pa nila, paalisin ang korap, di ba? Pero wag ka, ang dami pala, may mga sideline pala silang iba, di ba? Gaya na itong si Shelo Magno, di ba? O gumawa pa sila ng mga ganyan. Ewan ko kung sa kanya galing yan. Boses ng bayan, korupsyon, tutulan, katiwalian, labanan. Marcos, Romualdez, panagutin, Duterte, paalisin. Bakit pa paalisin si VP Sara o ang Duterte? Wala naman, hindi pa naman convicted at wala naman talaga napatunayan, di ba? O ito yung mga comments sa kanya, Huwag pansinin, matulog na lang kayo sa bahay nyo. Mag-TikTok na lang kayo. Ignore the rally. Ito pa. Basahin kasi maigi ang poster para malaman nyo kung sino ang conveners ng rally. Bakit Duterte paalisin? May conviction na ba ang Duterte sa corruption? Siya lang nga ang pag-asa. Doon na lang muna kami sasama sa INC next rally. Sila dahil may direksyon. Kahit Katoliko, wala na yan. Binura ko na yan. Hindi natin mabasa yan. Di ba? Ganun. Ewan ko to si Santissima. Ito si Shelo Magno. Mandami itong tinalakay, lalong-lalo na yung Bicam. Tapos biglang ganito. Anong masasabi nyo dito kay Shelo? I'm sure mas alam nyo to. Pero kasi nagulat lang ako dito kay Shelo Magno. Kasi kumukuha rin ako ng video rito. Lalong-lalo na yung sa Bicam. Yung explanation niya. O di ba? Sinabi pa niya. Taliwas pa nga siya kay Sinabi pa niya na may mga video ko dyan. May video ko, sabi niya, Martin Romualdez, since nang gusto mo naman na matawag na Ayuda King, blah, 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 blah. Di ba, meron tayo dyan. I'm sure napanood nyo na. Tapos ngayon, biglang parang ang nangyayari, parang lahat gusto niya nang paalisin. Marcos Romualdez, panagutin, Duterte, paalisin. Ewan ko hindi ko alam. Pero sinabi niya sa post niya, panagutin ang mga korap. Siya Shrine, January 31, 2 to 8 p.m. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin dyan. Kaya mga kayon, ano sa tingin nyo ang pagkatao na ito ni Shelo Magno? Pero syempre, hindi naman tayo pinanganak kahapon. Alam na natin kung ano yung mga niyan, kung ano gusto niyang palabasin, di ba? Ito naman, kay Antonio Trillanes, isa rin to. Magkita-kita po tayo sa EDSA 9 a.m. January 31. Ito naman, 9 a.m. naman. Pero pareha sila, January 31. Ang gathering for accountability ay gaganapin ng alas 9 ng umaga. Enero 31, 2025 sa People Power Monument sa EDSA, Quezon City. Ang dadalo ay hinihiling na magsuot ng puting medyas, kamiseta at peach na ribbon. Ayan. So may panibagong rally sa 31. Buong maghapon yan. Kayo mga kayon, ano sa tingin nyo ang pinapalabas na itong dalawang to? Well, itong si Shelo Magno,
kinukuhaan ko pa man din ng video to dahil sabi ko ba, at least merong kumi-question din sa Bicam gaya ng ginagawa nila Attorney Vic Rodriguez, di ba? Ano sa tingin nyo dyan kay Shelo Magno? Sige nga mga kayon, i-comment mo nga dyan sa baba kung anong tingin nyo dyan. Yan ba, kakampi? O kalaban? O hunyango? Hunyango ba yan? Nagtatago? Di ba? Marami pa akong nababasa. Actually, ang dami niyang bash. Marami rin kumakampi. Marami rin bumibilib kay Shelo Magno. At marami din naman nambabash. So, hindi ko lang ma-weigh kung ano mas matimbang doon. Pero, para sa akin, X ka na. X ka na sa akin. Di ba? Wala pa nga eh. Wala pa nga yung impeachment nga, hindi matuloy-tuloy. Sa bagay, baka ito na yung pagkakataon nila na mabuhay ulit yung impeachment kahit na hopeless case na. Di ba? Kasi ultimo nga sila, sila Kong Chua, saka sila Valerino, wala na, hindi na nakikitaan ng pag-asa due to time constraint di ba? Pero itong mga to talaga, syempre hindi naman susuko yan nasubo na yung kanin na mainit talaga, iluluwa pa. Di ba mga kayon, ano sa tingin ninyo ang pagkatao nito ni Shelo Magno? Isa ba tong hunyango? O talagang gusto lang niyang matanggal ang mga kurap? Diba? I-comment nyo nga dyan sa baba mga kayon kung ano talaga nga sa tingin nyo dito sa dalawang to. Pero si Antonio Trillanes kilalang kilala naman na to na na talagang galit kaya Duterte. Alam naman natin yon, di ba? Lagi naman niya sinasabi. Pag tinanong ko ba yan, sasabihin ba niyang okay, gusto niya si Rodrigo Roa Duterte, di ba? Halatang-halata naman sa mga comment niya, sa mga post niya, sa medbasa, kinasuhan pa nga siya, kinasuhan din niya ata, di ba? May mga plataforma silang ipinupost. Di ba mga kayon? Anyway, kayo na ang bahala mag-comment dyan sa dalawang yan. Napag-uusapan lang naman natin dito. Maraming salamat mga kayon sa pagtutok at pagtitiwala dito sa Joe Malone TV. At ito ang mga latest na balita na dapat nating pag-usapan dito sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan.